sana po kahit paano po itong sa vlog na to, may natutunan po kayo kahit paano sa pag-diagnose po kung hang at format lang ang solusyon or nag-o-auto-touch siya at LCD ang solusyon. Magkaiba po yung solusyon sa magkaibang problema, no? So yes, good afternoon guys, no? So ngayon po may taga po tayo isang Infinix Note 12 lang, ano? Kay Kuya, no? So makikita nyo po, nagkukusa, automatic pumipindot po yung LCD, no? So at first sabi niya akala niya baka naghang lang, no? So reason why formatted po yung unit, no? I mean pinormat niya hoping na pagka-format niya okay na yung LCD, no? So hindi na siya magkukusa at mapipindot na yung mga keys, no? So but unfortunately hindi, no? So same issue, pagka-format ganun pa rin, nag-automatic na pindot, nag-automatic wala kang mapindot, no? So misconception yan, no? So automatic dapat iisipin mo kung ano yung history. Then tinanong ko kay Kuya kung bakit ba nangyari, no? Bakit hindi napindot, may nabaksak ba, nabasa ba, etc etc, no? Sabi niya ang suspecha niya is naipit sa bulsa niya, sumakay siya sa tricycle, no? So ayun, so that's it. Napaka-importante po talaga ng bawat pinapagawa sa akin ng customer na tinatanong ko yung history, no? So may mga customer na, Kuya ayaw na mag-display, no? So tumutunog, walang display. So itatanong mo, nabaksak ba, nabasa ba? So doon ka kumukuha o humuhugot ng solusyon doon sa pinanggalingan ng problema, no? So yan po ang gagawin natin, no? So sabi ko kay Kuya, hindi naman siya nag-hope na baka program lang o format lang ang solusyon. Aminado na rin siya na LCD yung problema at yan po gagawin natin. And hopefully gumana tong pyesa ng supplier, no? So sinabi ko na rin sa kanya na, Kuya, wag kang aasa na smooth or sabihin ko malinaw yung LCD na ipapalit natin, dahil dito po talaga sa mga supplier dito na available, automatic yan. Pag sinabing replacement din ng mata na aabutin mo dyan, no? So hindi ganun ka-smooth, hindi ganun kalinaw, at wala tayong magagawa dyan. Kahit na gusto ko na original type class yung ikakabit ko, hindi tayo kikita, no? So kailangan talaga kung ano yung available, yun ilagay natin. Otherwise maghahanap ka ng original, no? So yun guys, papalitan po natin to, and let's see kung talagang LCD nga ba, no? So ang point ko, pag hardware ang problema, automatic yan mapipindot, automatic yan may mga space or part na hindi napipindot. Hardware yon, meaning papalitan natin ng LCD. Pero kung yan po software issue, yung paghahang niya, dapat wala ka napipindot na nabis, yun masasabing natin na software yun, no? So in this case, hardware po ito. Papalitan po natin, panood mo guys, no? So yun. Yun guys, so tapos na to, no? So ano pangalan mo kayo? Pangalan mo? Biner. Biner? Ayun, so Kuya Biner, no? Maraming salamat, no? So either way, palagi po natin tandaan, no? So hindi porkit naghahang siya or hindi mapindot yung screen, try natin format, dahil may hirapan ka pa nun dahil ma-over yung mga files. Same time, baka nakalimutan pa email account, so another gastos yan, no? So buti na si Kuya hindi nakalimutan, no? So automatic po pag meron pong issue yung cellphone natin, i-check po natin, mag-backread po tayo, i-check natin yung history, no? So nabaksak ba siya, nabasa, para kahit pa paano siya yung pagsuspetsahan natin, hindi po feeling mo dahil hindi mapindot, baka naghang lang, so ipo-format ko, no? So para hindi na po tayo mapano. So automatic yan, pag nakahang ang screen, walang mapindot, may chance na format po ang solusyon. Pero pag ang screen po ng cellphone kusang napipindot or may mga part na hindi napipindot, automatic po yan, hardware yan, at kailangan palitan ng LCD. Yan po ang solusyon, hindi po format, no? So yun guys, maraming salamat po, no? So sana po kahit paano po itong sa vlog na to, may natutunan po kayo kahit paano sa pag-diagnose po kung hang at format lang ang solusyon or
nag-auto touch siya at LCD ang solusyon. Magkaiba po yung solusyon sa magkaibang problema, no? So yun lang guys, maraming salamat po. Hanggang sa susunod po na episode ng WhatsApp.